Isang magandang kaliwanagan po mga kapatid, ang aking pong ibabahagi ang talambuhay po ni Helena, ang lumpo. Manaog po ang kanyang pasyensya noong 22 ng Pebrero 2020. Magandang kaliwanagan. Ako'y nalulugod dahil ako'y naatasan na pumanaog sa inyo. Kami ay nataasan bumaba upang magbahagi sa inyo ng aming mga naging karanasan noong kami ay nabubuhay pa, at sa aking nakaranasan ay ako rin ang isang taong hindi nabiyayaan ng perpektong katauhan. Ako'y hindi makalakad noon. Ang ngalan ko'y Helena. Ako'y isang anak ng mahirap. Noong bata pa ako'y nakakapaglakad pa naman ako. Ngunit sa pagmamalupit ng aking ama ay hindi na ako nakapaglakad. Ako'y nagsimula pagmalupitan ng aking ama noong ako'y 14 na taong gulang. At sa loob ng 5 taon na ako'y pinagmamalupitan, ay tila bumigay na ang aking mga paa. Ako'y 19 na taong nang ako'y nalumpo, at ako'y 12 taon simula nawalan ako ng kakayahan maglakad. Aking nararamdaman ang kagalakan ng aking nakikita at masilayan napakaliwanag ng aking nakikita sa paparating, at sa tingin ko'y siya ang magbibigay lunas sa akin. Napakagaan sa aking kalooban, ngunit nagulat ako nang siya'y huminto sa aking harapan. Ang akala ako'y kanyang kagagalitan gaya ng iba, ngunit ako'y kanyang inalalayan, at sinabi niya, "Magtiwala ka lamang, babalik ang sigla ang dating lakas ng iyong mga paa. Magtiwala ka sa kanya, sa ating Ama na nasa langit, at ika'y gagaling." At sa pagkakataong yaon, siya ang aking hawakan. Napakagaan sa aking kalooban, at ng lahat ng sakit na aking nararamdaman na sa loob ng mahabang panahon ay tila nawala, na siya'y aking nahawakan. Nasilayan ko lamang siya'y nabawasan na ang sakit na aking nararamdaman. At sa una nooy ako'y takot, at sa pagkakataong ako'y nagtiwala. Tama nga ang sinabi niya, at ang galak sa aking puso ay umaapaw ng aking maitayo, at muling maitayo ang aking mga paa. Nagtiwala ako, at ako'y hindi nabigo, at ako'y sumama sa kanila. At nakilala ko ang kapatid na Magdalena, at sila'y naging kasama ko. At kami ay tumuloy sa bahay nila Maria, ang ina ni Jesus, ang amang Jesus sa langit. Hindi ko maramdaman ang katandaan noon, at mula nang siya'y aking nahawakan, ang lahat ng sigla ay bumalik sa aking katawan. Ako'y naglingkod na lamang, at kasama rin ako sa mga pinaslang dahil patuloy naming pinaglaban ang aming nasimulan. At sinimulan kaya't kami ay pinaslang. Gayunpaman ay nasilayan nila ang pagbaba ng ating Amang Jesus sa langit. At sa muli niyang pagbabalik, at ang liwanag ay bumaba sa amin, at nabanggit ng liwanag sa amin ang pagbabalik muli ng kanyang bugtong na anak ay masisilayan. At kami ay inutusan na maghanda, at kami bumalik kung saan inilagak ang katawan ni Jesus sa langit, at kami pumaroon, at nang kami ay nakarating doon ay lubos ang aming pagkatuwa, na nakita namin siya'y balot ng liwanag, at muling nabuhay ang anak ng ating Ama na sa langit. At ang nagbautismo sa ating Ama sa langit ay isa, at isa lang din sa kanyang mga apostol. At ito ay si Pedro at Moses, ang Arkanghel Moises na pinagkatawang tao. Dahil si Pedro ay ang pinakahuling apostol, kaya siya ang nagbautismo. Silang dalawa
at hindi ang Juan Bautista na tinuturan sa libro ng Kawalan. Ang apostoles ng Amang Hesus sa langit ay 12 lamang nung siya'y nabubuhay at ang mga sumusunod nito'y pinili na naging apostoles sa kalangitan. At maaring ito'y madaragdagan pa. Hindi maaring banggitin sapagkat ito'y nasa takdang panahon. Maari pang madaragdagan sa bagong henerasyon. Sa mga mensahera, may mahirap dahil napakabigat. Isang anghel nahihirapan at ito rin ay aming nararamdaman. Siya'y pangaralan, baka sakaling mapakausapan upang gumaan na ang nararamdaman. At kung may hindi maiintindihan o hindi ninyo alam kung ano ito'y maaari kayong magtanong. At kung talagang lubos na hindi ninyo maintindihan, huwag magpanggap na ito'y inyong alam. Ang lahat ng katanungan ay may kasagutan at ilang ulit nang pinakita, pinadama at pinaririnig pero tila hindi naging sapat. Ang nais malinawan at kung nais malinawan kayo magtanong, walang limitasyon sa pagtatanong. Dahil ang kasagutan ay laging nandiyan. Walang sinuman ang makakapagligtas sa inyo kundi ang inyong sarili lamang at walang sinuman ang makapagbabalik sa inyo kundi kayo lamang sa sarili ninyo. Pagpapasya kayo'y ang ipipili ng inyong landas dahil alam ninyo ang inyong sarili kung saan kayo nagkamali at kung ano ang pagkukulang ninyo at kayo rin ang makakasagot kung ano man ang hindi ninyo nalalaman dahil kayo din lamang ang nakakakilala sa inyong sarili maliban sa ating Ama sa langit at sa aming mga nakakita at nakakabasa ng inyong mga isipan na kahit hindi ninyo banggitin sa kapwa ninyo mga mortal, malalaman namin kung kayo may tinadago sa inyong kalooban. Kayo maging bukas upang kayo'y malinis, huwag maglihim, huwag magdaramdam, at huwag itong itago dahil dilim ang dulot nito. Nauna si Moises kaysa kay Amang Hesus sa langit dahil mas matanda siya ng ilang taon bago bumaba ang Amang Hesus sa langit. Yaon po ang kwento po ng ating kapatid na si Helena ang lumpo na siyang pinagaling ng ating Amang Hesus sa kalangitan. At mulit-mulit po mga kapatid ay magdasal po tayo ng may langit at tuminghala po tayo sa kalangitan. Maraming salamat po at mulit-mulit ay isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat.